Yan, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting and ito yung ating mga i-chart ngayon, no? And if you are thinking saan galing yung mga stocks na yan, syempre, dito sa ating Facebook, sa ating poll, no? If you're not yet member, just click the description, follow the link papunta sa Discord or papunta sa Facebook para maka-join kayo sa atin, no? Meron ding Discord group dito, check nyo lang sa featured para maka-join kayo sa Discord natin. Okay? And yun, start tayo with URC. Yun, URC. Mainit na mainit, no? Maapoy pababa. So, ano bang issue with URC? Sabi nga natin, di ba, matagal na meron silang i-exit na business sa China, which is malaki yung possible losses doon. At hindi pa nagre-reflect yun sa kanyang FS. Pero, for sure, dapat nag-reflect na yun sa chart. Medyo matagal lang. Pero, yun, pag-check natin yung kanyang chart, hindi pa nagpo-bottom out, no? Malaki pa rin yung selling. RSI 23. Malapit na mag-bounce to. Okay. Konting bantay pa. Okay. Try natin dito sa mga level na yan. No? Mga 80, below 90. Yan. Hopefully mag-capitulate dyan. Tsaka may ano pa pala to, no? Not sure kung may, hindi ko maalala. Pero kung may tama sa MSCI. Okay. Check nyo na lang kung meron. Parang hindi naman. Mukhang ano lang talaga to. Yun lang, yung losses niya. Losses niya sa earnings ngayon, plus yung next na losses niya na ibubuk niya next quarter dahil sa China. Yun ang bad news dyan. Pero, ayun nag-up down na eh. Ibig sabihin, dapat na-priced in na yun. Okay? So, check natin sa FA niya. URC, year-on-year negative. Parang AEV din, di ba? Laki ng estimate pero biglang bagsak ang kanyang actual. So, talagang isi-sell down. Pero lumalaki na yung kanyang upside. Average 151. So, 50% na. Okay, sige. Pwedeng i-watch list. Pero saka na pag na-recover na yung earnings niya by Q3. Pwede rin yan technical bounce lang dahil sold lang. Quick bounce. Tapos wala na. Tapos na ulit. Okay. Yun. Mukhang dito resistance pag nag-bounce. Pero yun nga, no? Avoid niyo yung mga weak na stocks during bull run. Kasi ayun, weak for a reason yun. Okay? Parang AEV. Ano pa ba yung mga nakita natin? Mga nagda-dive, nose dive dahil sa earnings. So, avoid yan. Okay? Next is pure gold. Sa baba. Okay natin. Pure gold. Ayun, pure gold, oh. Dito lang to updated siguro. Check natin. Pure gold, positive 23%. Oh, di ba? O above estimate. Kaya malakas yung stock packet. So currently is ayan, uptrend. Uptrend bangga sa MA 200. Baka mag-retest dun. Saka uli umakyat dito. Diyan sa level na yan. Okay? Kasi nabangga pa sa MA200. Pero so far, good naman ang earnings niya. Okay? Resistance talaga yung level na yun. Yun, no? So, medyo mahihirapang makyat. Pero soon makakaakyat din yan. Okay? So, gustong bumili yan. Dito. Upside. O, yun. Kano yun? 7%. Okay? Goods ba yan? Oo naman kasi above na estimates ang earnings niya.
51%. Ayun, 49% upside. All buys, 4% dividends. Big Gold. Hindi lang to updated, no? Hindi nakuha yung huling earnings. Pero, goods yung 3. Yan yung nakuhang 3. And then, yun, year on year is 23. Okay? So, next tayo. JFC Consumer ulit. Sa ilalim na lang. JFC. Check natin kung updated na. 27. Hindi pa updated to, no? Pero isipin nyo lang, 23 na nung Q1, tapos 27 nung Q2. Ang estimate is 22 lang. So, above estimate. So, dun pa lang. Kita mo na kung bakit tumakyat. Diba? So, breakout. Resistance. Sakto. So, tingnan natin ngayong linggo kung kayang basagin. Pero, I think may hirapan. Retest muna dito. Sa 238. Ayan, mga ganyan. 240 to 38. Tapos, yan ang range. Okay? Ayan, ganyan muna. Okay, so that's JFC. Medyo na rin. Overbought na din. So, pahinga muna. Tingnan natin kung kaya. Baka naman. Pero, for sure magpapahinga yan. Re-entry is 237. All buys, 19% upside. Target price is 288. Malayo pa. Dito pa. Taas. Yan pa. Okay, next. JFC. Yun. Second liners. RLC. Yun, no? All buys RLC. Pero weak to, Weak dahil dapat malakas yung properties pero hindi siya sumama. Yun. Ito resistance. Tapos may konting rally. Ayaw pang umakyat ng diretsyo, no? Nabangga pa dito sa EMA na I think this is 100, no? So, dapat ma-break yung MA 100 kasi tingnan natin sa short term. Ayun, no? Short term yun yung binabangga-bangga niya. Pero mukhang yan, gusto na mag-decide, no? So, konso ng konti and then decide kung saan. Di malamang-lamang basagin yan at pumunta dito. 15.50 15.15 pala. Plus 15.50. Maliit lang, no? 5% lang. Okay. So, kaya yan yan. So, kaya yan ni RLC. Okay. RLC, ang FA niyan. Tingnan natin. Baka hindi na-update. 6%, So, below estimate, diba? 6% lang. Yung kabila, malaki. Okay, Q1 is 48. Tapos, 6% lang yung Q2. Okay. Ang estimate sa kanya is 14. Okay. So, kaya medyo mababa. Pero, goods pa rin yan. All buys pa rin naman yan. 4% yield. Tapos ang upside natin dyan is 25 pesos. Doon pa yun sa taas pa. So, good pa rin si RLC. Medyo lang. Weak lang. Anyway, pag nagbigay ng re-entry, yung mga dip ulit, no? Mga gantong dip ulit. Kaya pwede. Hindi naman maganda yung mga candle nyo. Daming sell down. So, pwedeng abangan. So, gusto nyo mag-abang. Ayun, dito. 14.50. Okay, pwede dyan. So, RLC. Saan tayo? Bloom. Bloom, isa sa binibentahan. Ito pala yung may, may bawas ng weight sa MSCI. Bloom. So, maliban sa weight na tinanggal, ang pangit din ng earnings, so negative 61.
Eh, ang estimate sa kanya positive 13. Year-on-year, negative 38 na siya. So, yun yung mga sinasabi natin, mga sinell down na with reason, no? So, balak sana natin pumulot dito eh. Kasi after MSCI, baka pwedeng pumulot. Kaso nung naglabas ng earnings na negative 61, parang justified na dapat bentahan. Okay? So, saan maganda pumulot niyan? Ayan, malapit na. Pero, kung pupulot, technical bounce lang ang habol. Kasi hindi siya para mag-rally ulit ng malakas. Kasi nga, weak na yung earnings niya. So, gusto natin makita lang dyan, tumama dyan. Then, mag-bounce lang. Kaya pa ganyan. Kano kalaki, upside, yun, 11%. Oversold na rin, kaya may chance mag-technical bounce, pero just a quick technical bounce. Okay, kasi hindi pa natin ma-recommend na go long kasi nga baba earnings eh. Ayun, no. Ayun. Maganda naman, may mga buy, pero kasi yan eh. I-adjust yan based on last earnings. So, Q3, hopefully maganda, pero ano bang in-expect natin magdadrive sa earnings niya kundi yung mga Chinese. Chinese medyo hirap sa kanilang economy, no? Yung malakas lang talaga na casino ngayon is yung mga online kasi local yun, domestic driven. Okay, Olas ASEN. You know, hindi na maganda yung mga last candle, parang gustong mag-correct. So, sakto lang naman yung guhit natin. Ayan, no? Diba? So, kung magko-correct yan, dito lang yan babalik. 550 hanggang 5 pesos. Diyan yung retracement niyan. Okay? So, atin na lang natin. Ayun, pwede hanggang dito nga. Tama, 550. 318. So, dyan yung good retracement. So, pwede natin sabihin 1, 2, and then 3, kung gusto niyo mag 3. Okay. Kung mag-wave 3, next target, malayo, no? Yun, resistance pala talaga yan eh. So, may talaga, may correction dito. Near 5 pesos ang correction. Then, tingnan natin kung saan siya tatama sa wave 3. Pero yan, malamang ang ganyan. Sukatin na lang natin. Dapat mas mahaba ang wave 3. Anyway, wave lang naman yan. Earnings, 52%. Q1, 20. Target, 83. 83. Malayo pa, no? Biglang decline next year, oh. Tapos ang rating sa kanya, na lang, oh. Hold. Not applicable, tas 2 buy na lang. Ang average target price is 5.8. Fairly valued na. Okay? Mukhang magpapahinga na si ASEN mula dito. So, yan. Tingnan natin. Malamang-lamang magre-resist na yung level na yan. 5.8 hanggang 6. Okay? So, may upside pa ba sa FA? Sa FA parang wala. Sa earnings niya 58 at saka 20. Mababa pa yan eh. Kumpara sa target na 83. So, yun. Ingat-ingat. Baka medyo topish na dito si ASEN, no? Check natin. May mga konting selling na. So, abangan nyo pag dumami dito. Pero pag buying pa o the goods, pagka selling na dito, medyo topish na talaga yan. Okay, so yun lang for ASEN. May ingat-ingat. Malaki na rin yung nilipad niyan. So, baka pwede na i-rotate sa iba yan. 87. Okay, so yun lang. And thanks for watching. Kita-kits sa next
Wednesday live charting natin. If you want to join us sa Discord, just click the join button here sa subscribe.